mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa tayo sa... Babalik ang tulong ko, pasa mo. Muli po, magandang lalaki at babae po sa inyong lahat. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin na isang napakagandang tanong ng bayan. Ito po yung tanong. Pakinggan niyo pong mabuti. Ano po ba ang tamang edad para magkaroon ng boyfriend, ng girlfriend o mag-asawa na? O sa ating episode na paano ang puso ko, strict ang parents ko. Ito po yung problema ng mga tao po ngayon, lalo na yung mga millennials, yung mga dalaga at binata, na strict pa po ang magulang nila. So, subukan po natin aralin. Ano nga ba dapat na edad? Kasi nga po, hindi po nagkakasundo dito yung mga magulang at hindi nagkakasundo yung mga anak. So, subukan natin aralin. Okay, tara. Paulit-ulit ko po sinasabi, ang bawat problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap. Itong problemang ito, may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap. Dapat alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. So, yun ang pag-aaralan natin ngayon at gagawin natin. Alamin natin ano nga ba talaga. Okay. Anong edad ang dapat pwede mag-boyfriend, girlfriend at mag-asawa? Ito po yan. Aralin natin. Yan. Kailan ba talaga pwedeng magpakasal? Kailan? Okay, para medyo maintindihan natin, aralin muna natin according to the law, according to the Philippine Family Code. So, yung ano daw po ba yung tinatakda ng batas patungkol sa pag-aasawa? Okay. 18 years old pataas, pwede na daw pong mag-asawa. O, per law. Pero, may ilang requirement. Pag 18 to 21, kailangan po ng parental consent. Kailangan makakasal lang kayo kung may consent ang magulang nyo. So, ano pa? 21 to 25, kailangan ng parental advice. So, hindi na po consent, advice na lang at pwede na kayong makasal. 25 years old pataas, pwede na kayo magpakasal. Wala nang consent. Bagay na yan. Okay. That's according to the family code. Pero meron po tayong bago, according to your family code. Merong Philippine Family Code at your family code. Kailan ba dapat magpakasal? Depende sa gusto ni nanay o ni tatay. So, yun po, may batas po kasi, bawat pamilya, may mga sinatakdang batas po yung mga magulang. May magulang, sa mahigpit, naku, dapat 30 years old, baka magpakasal, dapat 25. May ibang magulang, 20, o kahit anong araw, anong edad. Meron, bawat magulang may sarili-sariling family code. Hindi ko po alam kung ano yung family code nyo. So, hindi ko po alam. Hindi ko po pakikialaman yan. Bahala po kayo dyan. So, kaya nga, depende. Ang sagot ko po, depende sa pamilya. Okay, tayo dito. Kailan ba pwedeng mag-boyfriend at girlfriend? Yan ang isang tanong na pinag-usapan natin. Again, according to the Philippine Family Code, by law, wala naman pong batas kung kailan nyo gusto mag-boyfriend o mag-girlfriend. Okay. Pero according to your family code, yung pamilya nyo, ayan, depende po yan kay nanay at kay tatay. May mga pamilya po nagsasabi, hindi ka pwedeng mag-boyfriend, girlfriend at di ka graduate. O di ka pwedeng mag-boyfriend, girlfriend hanggang di ka college graduate. Iba naman, high school, pinapayagan. Kaya ang sagot po, depende sa magulang nyo. Okay, nagkakaintindihan. Okay, ito na. Tara medyo mas maunawaan natin mabuti. So, ano ba talaga ang tamang panahon para mag-boyfriend and girlfriend at mag-asawa? Ito po, makinig po, hindi lang po yung mag-boyfriend o girlfriend, mas pati po yung mga magulang. Kasi nga po, ito po hindi po napagkakasunduan ng maraming pamilya. Okay, kaya din. So, sabi, normally po sagot ng mga magulang, pwede na kayo mag-boyfriend, pwede mag-girlfriend kung handa na kayo. O normally po sinasabi po ng mga magulang, pag handa na, ito po ang malaking problema. Sabi po ng mga bata, ng mga anak, paano malalaman kung handa na kami? O yan ang medyo malaking issue po ngayon sa mga gusto mag-asawa at mag-boyfriend kasi ang hirap alamin kung handa na. So, meron po kung ilang suggestion para malaman kung handa na kayo. At ito po sa aking pananaw. Kung di po kayo nag-agree, may kanya-kanya po tayong pananaw patungkol dito. Ito po ang simpleng suggestion ko. Handa na kayo mag-boyfriend o mag-girlfriend kung handa na kayong magpakasal. Siguro kung teenager ka ngayon o kaya nakikinig ka sa akin, wala pa kasawa, sasagot mo, what? Kailangan kong handang magpakasal bago mag-boyfriend? Ito malamang isasagot nyo sa akin, sir naman, hindi po kailangan yan. Bakit? Sir, wala na pa kaming balak magpakasal. Gusto lang naming mag-boyfriend. Anong connection ng boyfriend at girlfriend sa kasalan? Gusto lang naming may karelasyon. O yan. At sasabihin ba, sir, gusto lang namin subok lang relasyon, explore lang, experience lang. Sir, bakit nyo hinahalo ang kasalan sa boyfriend at girlfriend? Parang hindi yata magandang usapan yan.
Siguro malamang yan na naisip ng marami po sa inyo. So, para mas maintindihan po natin, ito gagawin natin. Okay? May mga tanong po ako sa inyo, paki-isipin nyo mabuti. Paano kung may boyfriend o girlfriend ka at natukso kayo? May kilakilala kayong ganyan, natukso. Ibig sabihin, natukso kayo, nag-sex kayo, nabuntis. Ano mangyayari? Magkakaanak. Ano mangyayari? Kapakasal ba kaya? Isipan niyo mabuti. Tanong, may kilala ba kayong ganito ang nangyari? Siguro para lalo nyo maintindihan. May tanong po ako sa inyo. Kaya palagi ko po sinasabi sa mga mag-asawa o mag-boyfriend, dapat kung may boyfriend kayo, handa na kayo magpakasal. Bakit? Ito po ang dahilan. Okay. Para lalo nating maintindihan, may itatanong ako sa inyo, pakisagot mabuti. Okay. Sino sa inyo, habang nakikinig kayo, nanonood kayo ngayon, ikaw mismo, sino sa inyo ang gustong pag kinasal kayo, buntis kayo o buntis ang asawa nyo? Taas ang kamay. Alam nyo po, tagal-tagal ko nang tinatanong ito, walang nagtataas ang kamay. Dadagdagan ko pa. Sino sa inyo gusto nyo pag kinasal ang anak nyo, buntis o nakabuntis? Sige po, taas ang kamay habang nanonood sa akin at nakikinig. Alam nyo po, malamang hindi kayo nagtataas ang kamay. Wala pa po akong kilala at nagsabi sa akin na gusto ko pag kinasal ako o kinasal ang anak ko, buntis o nakabuntis. Wala. Tama. Okay, ito malaking problema. Isipin nyo mabuti. Malaking pong problema. Para mas maunawaan nyo, pakibalikan po yung 10 kasalan na alam nyo o inatinan nyo. Balikan nyo. Ito ilang buwan yan, hindi ko alam. Iba, 1 taon na yan, may gitna. Ilan sa mga kinasal na inatinan nyo, alam nyo, ay buntis? Tingnan mo, pakiisip. Kung gusto nyo, magbilang-bilang muna kayo habang nakikinig sa akin. Bilang. Ako po, almost 5 out of 10 na alam kong kinasal for the past few months, 5 buntis sa 10. Kayo po, ilan ang statistics nyo? Ito hindi ko maintindihan. Walang may gustong makasal ng buntis, pero maraming tao kinakasal buntis. Ito ang problema ko malaki. Hindi ko alam yung iba, yung 5 hindi buntis kung hindi lang nabuo. Bakit? Yung po ang problema, kailangan nyo maintindihan. So sige, aranin pa natin mabuti. Bakit ba nangyayari wala namang may gusto? Okay. Okay sana kung handa nang magpakasal yung dalawa. Okay sana. Eh, paano kung hindi pa handa? O, ano mangyayari? Nabuntis, may anak, hindi kakasal dahil hindi pa handa. May magiging magulong dalagang ina. Bakit? May dalaga, ina na, magulo buhay niya. Bakit? Meron siyang anak, may boyfriend siya, hindi sila kasal. Ang gulo. May magiging magulong binatang ama. May anak, hindi kasal, nagmamahalan, o kahit di nagmamahalan, hindi magkasama. Magulo. May anak na walang malinaw na pamilya. Yung anak nila, kanino titira? Sa nanay, sa tatay, sa lolo, sa lola. Kawawa naman ng bata, lalo na pag lumalaki yan. Ito matindi. Baka may batang ma-abort. Bakit? Ayaw nung nanay, ayaw nung tatay, ayaw nung lolo. Ano resulta? May bata ma-abort. Bakit? Kasi nag-boyfriend nang hindi pa handa. O, ito pa. Mas malaking problema. Paano kung ikakasal? Yung una, hindi kakasal. Ito, ikasal natin. Pinilit magpakasal ang dalawang mag-boyfriend na may buntis na hindi pa handa. May magdudusang babaeng asawa, kinasal, hindi pa handa, ay magdudusa yung babaeng yan kasi hindi pa sabay, hindi pa handa, maraming pang problema, dusa. Magdudusa yung lalaking yan. Ito pa. May anak na mahirapan. Bakit? Hindi pa handa yung mga magulang may anak, sa yung bata ang mahihirapan. Eh wala namang kasalanan yung bata. Ito pa. Mamumroblema ang mga magulang. Bakit? Walang pera, walang kakayanan, eh kanina mapupunta lahat ng responsibilidad kay lolo at kay lola. O, sa mga magulang ng bata, gusto nyo ba yan? Sige, pag-isipan nyo pa mabuti. Ito pa. Baka may mag-asawang kinasal, eventually, maghihiwalay din. Sir, bakit? Hindi pa handa eh. Pinagpilitan eh. Kaya nga napaka-importante po yung sinasabi ko, kung magbo-boyfriend, siguro din, handa na kayong magpakasal. Kung hindi pa, problemang malaki. Now, bakit ba nangyayari itong mga bagay na to na pinag-usapan natin? Simple lang. Dahil hindi pa sila handang makipagrelasyon, nakipagrelasyon na.
Yun po ang problema. So siguro ang tanong nyo, sir, paano ba maging handa magkarelasyon? Yun ang kailangan natin maintindihan. So next week, ipagpapatuloy po natin to. Ano ang mga pwedeng gawin para paghandaan ng buhay may asawa o buhay na may karelasyon para hindi mangyari itong mga bagay na pinag-usapan natin. Sana naintindihan nyo yan. Ito po, tandaan nyo po ito. Sana nakatulong po yung pinag-usapan natin ngayon. At sana po, ito gagawin natin. Kung meron kayong tanong, komento, ito hiling ko. I-like and share nyo po ang Vic Garcia Facebook. Padala po kayong komento, pwede kayong magtanong, pwede kayo, padala nyo po para mapag-usapan natin itong problema ito. Baka may iba kayong pananaw patungkol dito. Or, for more videos like this, kung gusto niyo pong mapanood yung maraming videos na tinuturo ko patungkol sa pamilya, relasyon, kaperanan, at kung ano-ano, ito lang po gagawin nyo. Pumunta po kayo sa YouTube. Na marami po akong video rito. Type nyo po Vic and Avelin Garcia. Pakitype. Pagkatapos yung type, lalabas po. Click subscribe. Makikita nyo po yung mukha ko doon. Click subscribe para pag may video akong bago lalabas po sa inyo. Tapos click share para i-share nyo sa ibang tao kung sino gusto nyo i-share. Pag ginawa nyo po ito mangyayari. Tulong ko, pasa mo, yung tulong ko, pinasa nyo sa iba. What will happen? Natulungan ka na namin, makakatulong ka pa sa iba. Yun po ang gusto nating mangyari. Gumanda po ang buhay ng bawat isa. Muli po, ito po si Vic Garcia nagsasabing, tulong ko, pasa mo.